i-share ko sa inyo yung naging drain test na ginawa ko dito sa 30,000 mAh na power bank. Ang kapal guys, di ba? Malaki kasi yung capacity niya. Na-amaze ako sa performance itong power bank. Ang tagal niya malubat. Yan. By the way guys, may ginawa na akong video nito, mga pros and cons and reviews about dito sa power bank. Hanapin nyo na lang sa channel ko kung gusto nyo panoorin, para kung halimbawa gusto nyo bumili ng ganitong power bank, malaman nyo muna kung ano ba yung maganda or pangit dito, di ba? Yung model niya, ito WB30M-102. Tapos nagbigay din ako ng ratings dito. Kung bibigyan ng ratings 1 to 10, ilan ba? So, based lang naman yan sa aking experience nung ginamit ko to. Itong wifi na to guys, pwede mo tong gamitin dito sa power bank. Kung paano, may ginawa na din akong tutorial niyan sa aking channel. Ngayon, pag-uusapan natin, isi-share ko sa inyo yung drain test na ginawa ko. Pinol charge ko muna yung power bank, yung indicator light niya, naka-full. Tapos, nag-drain test ako. Ngayon, kung makikita nyo yan, puno na ulit kasi chinarge ko na yan. Ito yung drain test na ginawa ko. Yun nga, yung 30,000 mAh na Rapo power bank drain test gamit ito. Start akong gamitin to alas 10 ng umaga, 10:08 AM hanggang 5:12 PM ng hapon. Tapos ayun, pinatay ko muna yung wifi kasi may pinuntahan ako noon. 7:08 PM naman, ginamit ko na naman hanggang 2:11 AM. Umabot ng halos madaling araw na eh. Tapos, ayun, 7:41 AM naman, hanggang dire-diretso na yon hanggang 7:42 PM. Tapos, yung kinabukasan naman, 1:32 PM hanggang 5:34 PM. Sa bandang kanan, makikita nyo dyan yung total ng yung oras from 10:08 AM to 5:12 PM. 7 hours and 4 minutes. Yung total nyan lahat guys, diba? Napaka-solid. Tagal malubat. 30 hours. Ibig sabihin, magagamit natin to ng straight ng 30 hours. Ganun ka kunat yung battery. Kaya sulit yung ganitong power bank. 30,000 mAh. Pero, syempre, may masasabi ako dito na cons. Yung parang sa tingin ko lang naman, nakulangan ako. Diba? Kaya, ayun, I suggest na panoorin nyo yung video sa aking channel. Yung pros and cons. Nasa ano lang yun, 8 minutes. Tapos, yun, i-share ko na rin sa inyo yung price nitong power bank. Diba? Para kung halimbawa, gusto nyo bumili, alam nyo na yung price, magkaroon na kayo ng idea. At kung saan ko nabili. Sa ano ko to guys nabili? Sa online sa Lazada. 900 plus. Pero naka-discount ako kasi nung binili ko to, sale nung 99. Yun, nakuha ko na lang to 800 plus. Ngayon, hindi ko lang alam kung magkano na yung presyo nito sa Lazada. Pwede nyo din tingnan sa Shopee kung halimbawa mas mura, di ba? Pero titingnan nyo yung seller. Kung legit ba, kung madami ng followers, and then yung mga feedback, mga reviews ng mga gumamit bumili para makaiwas kayo na maloko. Di ba guys? Yun lang. Susunod naman, gagawin ko naman ng drain test guys. Ano naman, yung power bank na 20,000 mAh. Meron pa akong power bank yan, yung Aura Share, and then yung Rapo na digital, 20,000 mAh yun. Para malaman natin kung ilang oras ba ang itatagal ng 20,000 mAh na power bank gamit ito. Kasi ito umabot ng 30 hours eh. Diba? Eh, mas mura yung 20,000 mAh. O di kung halimbawa, konti lang naman yung diferensya, ayaw mo ng mabigat na power bank, eh di pwedeng yung 20,000 mAh na lang bilhin mo, di ba guys? At gagawa din ako ng drain test nitong power bank na to. Gagamitin natin yung cellphone na 5,000 mAh. Titingnan natin kung ilang charge ba yung kaya nito. So hanggang dito na lang yung video. Hopefully guys, nagustuhan nyo kahit ganito lang. Simple lang pero di ba? At least na share ko sa inyo. Thank you guys sa inyong panonood.